Yes. Sa mga magulang po naman at guardian na may magbabalik eskwelang anak, mainam na ngayon pa lamang ho ayusin na natin yung mga isusuot nilang uniforme. Kung bibili ho kayo ng bago, saan nga ba sulit? At ano nga ho ba ang dapat tandaan sa pagbili ng mga ito? Yan naman ang ihahatid sa atin ni Love and Yuber. Love, good morning! Yes, Connie, tamang-tama pala, perfect itong pagdating ni Asik. Eto na mga kapuso, yung ating mga uniforms. Ano ba yung mga tips na kailangan nating matandaan para sa pamimili po ng uniforms? Kagaya po nito, no, makikita po natin maraming himulmol na mga sinulid. Medyo hindi nyo po iwasan nyo na pong bilhin ang mga katulad nito dahil posible hong magtanggalan yung inyong mga tahi. Mula naman po dito sa mga medyo may mga himulmol, ditong mga tahi-tahi naman daw ho, tingnan nyo. Pag medyo crumpled ng konti, or parang hindi masyadong stretch, ibig sabihin hindi rin maganda ang kalidad ng pagkakatahi ng ating uniform. Kailangan daw ganito, talagang walang makikitang kulubot, walang makikitang wrinkle, dire-diretso, ganun kaganda. At syempre, siguraduhin pong walang mancha. Kagaya po nito, no, may konting mancha yung ating uniforme dahil po yan sa pagkakatupi sa tela kaya nagkakaroon ng mancha. At syempre pa, kailangan, di ba tama, kumpleto, mayroong kwelyo, merong sleeves, merong belt na tinatawag na ganito para talagang maayos na maayos po ang inyong mga uniform. Ang kada araw daw po na nagagawa ng ating mga magigiting na mga workers ay 1,000 uniform kada araw at sa loob ng isang taon ay 500,000 na mga uniform na dinidisseminate po nila sa mga public and private school sa buong Pilipinas. Yan po ang Henson Clothing Company Incorporated. Marami pong salamat. At nandito po ang ating mga finished product.